May mga magulang na napipiling hindi na lamang pag-aralin ng kanilang mga anak nang dahil sa hirap ng buhay ay inuuna ang pagkain kaysa sa edukasyon. Hinahayaang mamalimos ang mga supling para lamang maipagpatuloy ang buhay. Ikaw, kung sobra-sobra ang pera mo, handa ka bang magpaaral ng isang batang pulubi? Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Kilala ang guro na si Mrs. Almeda sa kanyang pagiging mabuting tao. Sa edad niyang 40 taong gulang ay wala pa rin siyang asawa. Matulungin ito sa mga taong may hirap, lalo na sa mga batang lansangan. O mga bata, sino ba sa inyo ang walang mga baon? Sumama kayo sa akin at ililibre ko kayo sa kantina. Masayang sabi ni Mrs. Almeda sa kanyang mga estudyante. Sumama sa kanyang ilan sa mga mahihirap na bata at masayang-masaya talaga ang mga ito nang makakain sila ng merienda. Mrs. Almeda, maraming salamat po talaga. Ipinaparamdam niyo po talaga sa amin na meron po kaming pag-asa. Pag nakatapos na po kami sa pag-aaral, ay tutulong din po kami sa ibang mga bata. Masayang sabi ng isang batang babae. Walang anuman, iha. Masaya akong marinig ang bagay na yan. Basta magtapos kayo sa inyong mga pag-aaral para makatulong kayo sa inyong kapwa na kapos sa kanilang buhay. Masayang sagot ng guro. Ito ang nakasanayan ni Mrs. Almeda. Hindi ito nag-iisip ng mga problema, lalong-lalo na sa pera. Siya lang naman mag-isa sa kanyang buhay, kaya nagagawa niyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Mrs. Almeda, tanong ko lang, bakit mo naman nagagawang tumulong sa mga batang may hirap? Baka naman ikaw ang kapusin. Nag-aalalang sabi ni Mrs. Santos na kapwa niya guro. Hindi ko na iniisip ang sarili ko. Masaya ako na nakikitang masasaya ang bata. Wala naman akong asawa at wala naman akong balak na magkaroon ng lalaking makakasama ko sa aking buhay. Nakangiting sagot ni Mrs. Almeda. Pero paano yan pag tumanda ka na? May pera ka bang nakahanda para sa iyong sarili? Nagtatakang tanong ni Mrs. Santos. Doon ay napaisip si Mrs. Almeda, ngunit ipinapasa Diyos na lamang niya ang mga pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Bahala na, hindi ko na para isipin ang hinaharap. Ang mahalaga sa akin ay nagagampanan ko ang mga pangarap ko sa buhay, sagot ni Mrs. Almeda. Dumaan ang mga buwan ay nagkaroon sila ng Christmas party. Ang bawat isa sa kanyang mga estudyante ay ibinili niya ng mga laruan. Pagkatapos noon ay napansin niya na umiiyak ang ilan sa mga bata. Oh, Totoy, bakit ka naman umiiyak? Nagtatakang tanong ng guro. Nagsimula namang magkwento ang batang lalaki tungkol sa kanyang buhay. Maraming salamat po talaga, Mrs. Almeda. Sa totoo lang po, ay ito ang kauna-unahan ko pong laruan. Inuuna po kasi ng aking mga magulang ang pagpapaaral sa aming mga magkakapatid. Umiiyak na sagot ni Totoy. Nang dahil doon ay mas lalo nitong napasaya ang guro. Nalaman kasi ni Mrs. Almeda na sobrang laking bagay na pala nang ibinigay niyang regalo sa bata. Kung ganun, ay ipangako mo sa akin na magtatapos ka sa pag-aaral. Pag nagkaroon ka na ng trabaho ay ikaw naman ang mamigay ng laruan sa ibang mga bata. Natatawang sabi ni Mrs. Almeda. Opo, ma'am. Pangako ko po na pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral. Isa po kayo sa aking mga inspirasyon. Umiiyak na sagot ni Totoy, ngunit bakas ang saya sa mga labi nito. Ngunit para kay Mrs. Almeda, inspirasyon niya rin ang mga kabataan na katulad ni Totoy. Nangako siya sa kanyang sarili na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagtulong hanggang mayroong lakas ang kanyang katawan. Hindi man siya mayaman sa mga material na bagay, ngunit mayaman naman siya sa pagmamahal ng ibang mga tao. Mrs. Almeda, ako nga po pala ang nanay ni Totoy. Gusto ko lang po sana kayong pasalamatan dahil sa pag-uwi niya ay sobrang laki po ng ngiti niya sa kanyang labi. Matagal ko na pong hindi nakikitang masaya ang aking anak, ngunit nabago niyo po ito, sabi ng babae. Wala po yun, ma'am. Masaya po ako marinig yan. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na masayahin pong bata si Totoy. Nadadala lang po siguro sa mga problema, sagot ni Mrs. Almeda.
Marami ding natatanggap na regalo ang guro mula sa mga magulang ng mga estudyante. Hindi naman niya hinihiling ang bagay na ito, ngunit kusa na lamang dumarating. Naniniwala siya na kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ay babalik din ito sa iyo. Kung hindi ka man sigurado sa iyong pagtanda, ay ang Diyos na ang bahala sa iyo. Ngunit hindi pa rin maiiwasan ang mga naiinggit na tao, lalo na at maraming tao ang nagmamahal sa iyo. Paano naman kasi ay kitang-kita ng iba na maraming nagbibigay ng regalo kay Mrs. Almeida? Sobrang sip-sip talaga ng babaeng yan. Hindi na lang gawin ang kanyang trabaho. Mas malaki pa ata ang natatanggap niya kaysa sa itinutulong niya. Ito ang paraan niya upang kumita ng pera. Galit na sabi ni Mrs. Teresita na kapwa niya guro. Pilit nitong sinisiraan ng babae, ngunit ipinagtatanggol naman ito ng iba. Hindi naman siguro sip-sip si Mrs. Almeida. Gusto niya lang atang tumulong at nang dahil doon ay ibinabalik ito ng Diyos sa kanya. Ikaw naman, Ma'am Teresita, huwag ka naman mag-isip ng ganyan, sagot ni Mrs. Santos. Nang dahil doon ay mas lalong nainis ang babae. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na pakunwari lang yan na natulong? Pero sa bandang huli ay naghihintay lang naman yan ng kapalit. Tingnan mo, tanging siya lang ang nakakatanggap ng regalo. Inis na sabi ni Mrs. Teresita. Inggit na inggit ito sa kanyang kapwa guro sapagkat malapit ito sa mga magulang ng mga estudyante. Samantalang siya ay hindi man lamang pansinin nang dahil sa kanyang pagiging mataray. Paano naman kasi ay mahilig itong manigaw ng mga bata, lalong-lalo na sa mga mahihirap? Kung nakakaangat sa buhay ang isang estudyante, ay malumanay niya lamang ito kung pagsabihan. Hindi na lamang sumagot si Mrs. Santos dahil kilala niya naman ang dalawang guro. Totoong mabait si Mrs. Almeida at kita niya naman sa mukha ni Mrs. Teresita na naiinggit lamang ito sa babae. Lumipas pa ang mga taon ay mas lalong dumarami ang mga estudyante na sumasaya nang dahil kay Mrs. Almeida. Magaling din siyang magturo kaya palaging nananalo ang kanilang paaralan sa patimpalak ng patalinuhan. Mrs. Almeida, tatapatin na kita. Pwede kitang ilipat sa mas magandang paaralan. Yung mayayaman ang mga estudyante. Mas malaki ang sasahurin mong pera. Gusto mo ba? Tanong ng prinsipal. Napapakamot naman ang babae dahil mas masaya ito sa piling ng mga mahihirap na bata. Naku ma'am, maganda man po ang bagay na yan pero masaya na po ako dito. Okay na po sa akin ang aking sweldo, basta't kapiling ko po ang mga bata. Nakangiting sagot ni Mrs. Almeida. Nang dahil doon ay tawa ng tawa ang prinsipal sapagkat ito na rin naman ang inaasahan niyang isasagot ng guro. Sige Mrs. Almeida, kung yan ang desisyon mo, magpapaalam na ako sa iyo dahil marami pa akong kailangan gawin. Nakangiting sabi ng prinsipal. Narinig ni Teresita ang lahat ng nangyari at nang dahil doon ay inggit na naman ang kanyang naramdaman. Paborito ng lahat? Paano naman kasi ay sip-sip? Ginagamit ang iba para yumaman. Ay nako, ang mga tao nga naman. Gagawin ang lahat para sa pangsariling kapakanan. Parinig ni Mrs. Teresita. Natatawa na lamang si Mrs. Almeida, ngunit hindi na niya pinansin ang sinabi ng guro. Ngunit ang dahil sa kanyang hindi pagpansin, ay mas lalo itong kinainisan ni Mrs. Teresita. Mrs. Almeida, turuan mo naman ako kung paano maging sip-sip. Para naman maging mayaman din ako. Gusto mo bayaran kita? Pangungulit ng babae. Nang dahil doon ay napiling sumagot ni Mrs. Almeida, ngunit sa malumanay na boses. Ma'am, pasensya na po, pero gusto ko lang pong malaman nyo na ang kalahati po ng aking sweldo ay napupunta sa pagtulong. Hindi naman po ako sip-sip at ginagawa ko po ang bagay na ito nang bukal sa aking puso. Paliwanag ni Mrs. Almeida. We, talaga ba? Bakit ka naman tumatanggap ng regalo mula sa mga magulang? Nakakatawa ka talaga, Almeida. Ayaw mo pang umamin na ginagamit mo lang sila. Natatawang sabi ni Mrs. Teresita. Nagkakamali po kayo, ma'am. Hindi ko naman po pwedeng tanggihan ang mga regalo dahil madidismaya po sila. Kakayanin ko po bang ipagsawalang bahala ang mga effort nila para sa akin? Ano na lang po ang magiging reaksyon nila
kung itapon ko po ang mga regalo nila. Sagot ni Mrs. Almeida. Inis na inis ang guro dahil may punto nga naman ang sinasabi ng kanyang kausap. Umalis na lamang ito at napiling itigil na lamang ang kanyang pakikipagtalo. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nilapitan naman siya ni Mrs. Santos. Mrs. Almeida, pagpasensyahan mo na si Mrs. Teresita. Narinig ko ang lahat ng mga sinabi niya sa'yo. Malungkot na sabi ng guro. Hayaan mo na. Hindi naman ako nagpapaapekto sa mga negatibong bagay. Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang matulungan ng mga bata. Sagot ni Mrs. Almeida. Nang dahil doon ay hangang-hanga talaga si Miss Santos sa pagiging mabuting tao ng guro. Balak nitong tularan ang kanyang kaibigan na tumutulong sa mga bata. Alam mo, Mrs. Almeida, gusto sana kitang tularan pero meron akong mga anak na kailangan kong suportahan. Tingin mo, paano ko maipapakita sa mga bata ang pagmamahal ko sa kanila? Tanong ni Miss Santos. Tulungan mo na lang ako at pwede mo naman silang yakapin isa-isa. Sa ganitong paraan ay magugustuhan ka rin ng mga bata. Masayang sagot ni Miss Almeida. Isang araw habang papasok si Miss Almeida sa paaralan ay bigla niyang nakita ang isang batang pulubi. Agad niya itong kinausap at nalaman niya na wala na pala itong mga magulang. Pinalayas po ako ng mga nag-ampun sa akin. Kaya po namamalimos na lamang po ako sa daan. Malapit na po sana ako mag-grade 3 pero hindi ko na po naipagpatuloy. Sabi ng batang pulubi. Ganun ba? Nakakaawa ka naman. Sige ganito, pag-aaralin kita at wala kang babayaran. Ako na ang bahala sa'yo. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Mrs. Almeida. Ako po si Tonyo. Talaga po ba? Hindi po ba kayo nagbibiro? Gulat na tanong ng bata. Oo naman iho, sa totoo lang ay isa akong guro. Tara at sumama ka sa akin. Tamang-tama kasi at bago pa lamang ang pasukan. Pwede ba kitang ihabol? Masayang sagot ni Miss Almeida. Simula noon ay si Miss Almeida na ang nagpapaaral kay Tonyo. Siya na rin ang nagbigay dito ng tirahan dahil mag-isa lamang siya sa kanyang munting bahay. Nagbago ang buhay ni Tonyo nang dahil kay Miss Almeida. Nakakakain na ito ng tama sa oras at nakakatulog na sa malambot na kama. Ma'am Almeida, bakit niyo po ako tinutulungan? Nagtatakang tanong ni Tonyo. Hindi naman kita tinulungan. Ang totoo niyan ay ito ang kagustuhan ng Diyos, kaya ako ginagawa ang bagay na to. Higit sa lahat ay dito rin ako nagiging masaya. Alam mo ba, Tonyo, hindi natutumbasan ng pera ang sayang nararamdaman ko sa tuwing may bata ako nabibigyan ng pag-asa. Nakangiting sagot ni Miss Almeida. Napaluha na lamang ang bata nang dahil sa mga sinabi ng guro. Ramdam na ramdam niya ang pagiging mabuting tao nito at ang babae talaga ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sana po ay marami pang taong katulad niyo. Wala na po kasi akong makitang mabubuting tao, sabi ni Tonyo. Nagkakamali ka, iho. Subukan mong tingnan ang magaganda nilang nagawa, hindi yung mga mali nilang nagawa. Iba't iba ang pinagdadaanan ng bawat tao, kaya kahit kailan ay hindi ka pwedeng manghusga. Paliwanag ni Miss Almeida. Lumipas ang mga taon ay malapit nang makatapos si Tonyo sa elementarya at sobra-sobra talaga ang pasasalamat nito sa babae. Kaso nga lang isang araw ay napansin ni Tonyo na parang problemado si Miss Almeida sa kanyang pagpepera. Nagkakaroon ito ng problema nang dahil sa kanya. Kausap ng babae si Miss Santos sa telepono. Ma'am Santos, pwede po ba akong makautang sa inyo? Mag-high school na po kasi si Tonyo pero wala pa akong pera para sa kanyang enrollment, sabi ni Miss Almeida sa telepono. Walang problema. Di ba ang sabi ko sa'yo ay gusto kong maging katulad mo? Tutulungan kita at ako na ang bahala sa'yo. Ako na ang magbabayad sa pag-enroll niya. Masayang sagot ni Miss Santos. Rinig na rinig ni Tonyo ang pag-uusap ng dalawang guro sa telepono. Hiyang-hiya na siya sa kanyang sarili dahil nagiging pabigat siya sa babae. Siguro ay dapat umalis na ako dito. Sobrang dami na nang naitulong niya sa akin. Dapat ata ako magsikap para sa aking sarili. Sanay naman ako sa hirap, kaya alam kong kakayanin ko to, sabi ni Tonyo sa kanyang sarili.
Kinabukasan ay gumising ng maaga si Miss Almeida upang samahan si Tonyo sa bago nitong paaralan. Ngunit hindi nito inaasahan ang kanyang makikita. Isang kapirasong papel at nakasulat doon ang mensahe ni Tonyo. Ma'am Almeida, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Sobrang laki na po ng naitulong niyo sa akin. Nahihiya na po ako sa tuwing nakikita ko kayo na nagkakaroon kayo ng problema. Huwag po kayong mag-alala dahil sanay po ako sa hirap. Kayo po ang bumuo sa aking pagkatao. Sulat ni Tonyo. Iyak nang iyak si Miss Almeida dahil hindi na siya sanay na wala sa kanyang tabi ang bata. Sobra itong nag-aalala sa kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay nito. Si Tonyo talaga. Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Baka isang araw ay bumalik siya sa pagiging isang pulubi. Walang magulang ang mag-aasikaso sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Miss Almeida. Ipinagtanong-tanong niya sa mga tao kung nakita ba nila si Tonyo. Ngunit ang sabi ng isa sa kanyang napagtanungan ay napansin niya na sumakay ito sa bus. Hindi sumuko si Miss Almeida sa paghahanap, ngunit sa paglipas ng isang buwan ay hindi na niya nakita ang binatilyo. Ilang taon pa ang lumipas ay nagawa na ring makalimot ni Miss Almeida. Nagpapatuloy siya sa kanyang pagtuturo at tumutulong pa rin ito sa ibang mga bata. Hindi niya kinakalimutan ang bagay na ito at ginagampanan pa rin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Mrs. Almeida, may balita ka na ba kay Tonyo? Tanong ni Miss Santos. Wala na akong balita sa kanya, pero sana naman ay maayos ang kanyang kalagayan. May tiwala naman ako kay Tonyo, matibay ang batang yun, sagot ni Miss Almeida. Lumipas ang mahabang panahon, tumatanda na si Miss Almeida. Nagiging mahina na ito sa pagtuturo, kaya napagdesisyonan na nitong magpahinga. Nagtitinda na lamang ito ng kung ano-ano sa tapat ng kanyang munting bahay, nang sa ganon ay maipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging matulungin dahil kung may natira sa kanyang paninda, ay ibinibigay niya ito sa mga batang lansangan. Ma'am, iniimbitahan po namin kayo sa darating na class reunion. Isa po kayo sa mga magbibigay ng mga mensahe. Alam naman po ng karamihan na malaki ang naiambag nyo sa paaralan. Sabi ng isang baguhang guro. Ganun ba? Sige, pumapayag ako. Pero mahina na ang aking katawan at sumasakit na din ang aking mga paa. Pwede bang ipasundo nyo ako dito kahit na nakakahiya? Nahihiyang sagot ni Miss Almeida. Opo naman ma'am, kayo pa ba? Masayang sagot ng guro. Lumipas sa mga buwan ay ginanap na ang class reunion. Nakita niya roon ang kanyang dating kasamahan. Naroon din si Miss Santos at Miss Teresita, pati na rin ang dati nilang prinsipal. Masayang masaya ang kanyang dating mga estudyante. Magaganda na ang buhay ng mga ito. Nakita niya doon si Totoy na mayaman na ngayon. Ma'am Almeida, gusto ko pong ibigay po ito sa inyo. Ito po ang laruan na ibinigay niyo sa akin dati. Alam niyo po ba na may tindahan na po ako ng mga laruan? Ito po ang aking naging hanap buhay. Masayang sabi ni Totoy. Masayang masaya si Miss Almeida nang dahil doon. Nalaman niya sa kanyang sarili na nagbunga ang kanyang mga pangaral. Ang iba naman sa kanyang dating mga estudyante ay guro na rin katulad niya. Tumutulong din ang mga ito sa mga batang lansangan. Ma'am Almeida, kumusta ka na? Ang tagal na po nating hindi nakita. Masayang bati ni Mrs. Santos. Eto, maputi na ang buhok. Nagtitinda na lang ako sa harapan ng aking bahay. Natatawang sagot ng matanda. Ang daming bumabati sa'yo, no? Ganyan talaga pag nakagawa ka ng mabuti sa iba. Hindi ka talaga nila malilimutan. Masayang sabi ni Miss Santos. Nang dahil doon ay naalala tuloy ni Miss Almeida ang dati niyang inampun na si Tonyo. Sa isip niya ay nasaan na ito at kumusta na kaya ang lalaki. Habang ginaganap ang class reunion ay isang mayamang lalaki ang pumunta sa paaralan. Nagtinginan ng mga tao dahil inimbitahan sa entablado ang lalaki upang magsalita. Maraming salamat po. Kung hindi niyo po ako nakikilala, ay ako nga po pala si Tonyo. Sabi ng binata sa mikropono. Nanlaki ang mga mata ni Miss Almeida, ngunit hindi pa tapos ang lalaki sa kanyang pagsasalita.
Gusto ko lang po sanang bigyan ng regalo ang isang guro na nagsilbi kong magulang. Ito na po ako ngayon, Ma'am Almeda, Nanay Almeda. Maganda na po ang buhay ko. Meron po ako ditong dalang susi ng bahay at ito po ay regalo ko sa inyo. Doon po ay may sari-sari store na magsisilbi niyong hanap buhay. Sabi ni Tonyo. Nagpalakpakan ng mga tao ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Magkakaroon din daw ito ng taong tagapag-alaga at kasambahay sa kanyang bagong bahay. Higit sa lahat ay palagi daw itong bibisitahin ni Tonyo at siya na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ng matanda. Nalaman ng karamihan na isa ng CEO si Tonyo at sobrang matagumpay na ang mga negosyo nito. Si Mrs. Almeda din ang naging inspirasyon nito upang makapagpatuloy ito sa kanyang buhay. Nag-donate din si Tonyo ng malaking halaga sa eskwelahan at nag-offer ito na magpapaaral daw siya ng 100 batang lansangan. Napaiyak na lamang si Mr. Sita nang dahil sa kanyang mga nakita. Nalaman niya na nagkamali siya. Lumipas ang maghapon ay natapos na ang reunion. Nagyakap si Miss Almeda at ang binatang si Tonyo. Nay, salamat po sa lahat. Hindi ko po nalimutan ang mga payo niyo sa akin. Pasensya na po sa aking nagawa pero ito na po ako ngayon. Na kayo kong sabi ni Tonyo. Masayang masaya ako na naging maganda ang buhay mo. Maraming salamat sa mga regalo mo sa akin. Lumuluhang sagot ni Miss Almeda. Kahit hindi na isang guro si Miss Almeda ay nagpapatuloy naman ang kanyang kabutihan. Naipagpatuloy ng kanyang dating mga estudyante ang kanyang mga pangarap. Simula noon ay nabawasan ng mga batang hindi nakakapag-aral sa kanilang lugar dahil naipasa ng mabuting guro ang kanyang pagiging mabuting tao. Simulan mo sa iyong sarili ang iyong pagtulong dahil matututunan din ito ng taong natulungan mo. Huwag mong ikalat ang negatibong buhay at ang iparamdam mo sa iba ay ang iyong pagmamahal. Kung ano ang gawin mo sa iba ay ito rin ang gagawin nila sa iba. Sundin mo lang ang mga kagustuhan ng Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Siya na ang bahala sa lahat at isang araw ay magkakaroon ka ng isang masaya na walang hanggang buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. Happy New Year at God bless us all.